Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for June, Pera, and Career. So Capricorn, ano yung aasahan ninyo sa usaping kaperahan at also sa inyong mga career, trabaho, and goals this month for June? So Capricorn, tulad na kagawian ha, kung naman lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorns yun, kaya relax ka lang, enjoy the reading, and gamitin mong intuition mo para makuha mo yung akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations po ha, at saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for all of your generosity, kindness, and also support po sa akin dito sa James Tarot PH every time na meron po tayong reading for Capricorn. So thank you again Capricorn for not skipping the ads. So ano naghihintay sa inyo ngayon June, Pera, and Career? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Page of Pentacles, something new. In the area of what you want, you have the Justice card. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Wands. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Pentacles. In the area of your near future, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of your challenge this month, Capricorn, you have, wow, the Six of Wands. In the area of your fortune, meron ka namang Lover's card. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Nine of Wands. And your outcome this month para sa inyong pera and career, wow, you have the Nine of Pentacles, telling you financial freedom, independence, going after what you want, enjoying the things na meron ka. This is heaven on earth. So congratulations Capricorn, napakagandang outcome para sa June, pera, and career mo. Pag-usapan natin yan later. But first, ano nasa bottom of your deck? You have, wow, Ace of Pentacles. Merong bagay na darating sa buhay mo this month, Capricorn. A money opportunity. Pwedeng bagong trabaho, may magbabayad ng utang sa inyo, o may magpapahiram sa inyo ng pera para simulan ng isang bagong negosyo o isang bagong sideline na matagal mo lang gustong gawin. Ito yung pagkakataon na simulan yan because money is coming to you this month. Okay, Capricorn, nakita ko dito na ito na yung simula for you, na magkaroon ka ng bagong pagkakapirahan na magagamit mo for a very long time. Ace of Pentacles, susi lamang siya. Hindi siya yung initial pera. Initial pera lang siya sa'yo, pero magagamit mo siya para palakihin. Meaning, ito yung magiging susi mo para buksan yung pinto patungo sa bigger goals mo. Halimbawa, kakaroon ka ng pera today. So, pwede mo yung palaguin, palakihin, para yung bigger goals mo magkaroon ka ng opportunity na makuha siya. Okay? So, gamitin mo na maayos itong bagong perang darating sa'yo. It can come from a lot of things, or a lot of ways. Pwedeng mananalo ka from something, o kaya merong bonus from your boss, o kaya ito yung mga perang na-accumulate mo from a past job na parang ngayon darating, o kaya mga benefits and such na parang eto maayos mo na kami darating kang pera this month. So asahan mo Capricorn, magkakaroon ka ng bagong opportunity this month na magbibigay sa'yo ng perang pwede mong gamitin na pampalago para magkaroon ka ng mas malaking opportunity na maabot ang bigger goal mo this June. Okay Capricorn, very very beautiful start para sa iyong reading this month. May asahan kang pera. Okay? So start tayo sa iyong reading. Ilan ang iyong major arcana sa yung reading for today? You only have two, the Justice card and the Lover's card. Nakita ko dito paunang mensahe ng yung Spirit Guides Capricorn is to you do the right thing. Do the right thing in order for you to get what you want. May mga choices ka this month because lovers, hindi lang to about love life. Pagdating sa usaping pera and career, ito yung tungkol sa mga choices mo. Mga bagay na kailangan mong panindigan. Mga bagay na pinipilit mong maging committed ka. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na talagang consistent ka, ayayakapin mo ng buo, ibibigay mo ang lahat mo, ibibigay mo lahat ng makakaya mo in order for you to really extract yung mga bagay at benefits na makukuha mo from these choices. Pwedeng choice of career, choice of career path, choice of trabaho o negosyo, anything, an endeavor na alam mong pwede mo pagkakitaan at magkaroon ka ng malaking pera this month. With the Justice card, nakikita ko dito na parang really have to go deeper sa katotohanan about sa papasukin mo. Halimbawa, papasukin mong negosyo, kailangan alam mo yung batas o yung paikot-ikot o pasikot-sikot sa bubuksan mong negosyo. Halimbawa, gusto mong magbukas ng karinderya. I always use karinderya as a analogy kasi madali siyang maintindihan ng mga nanonood sa atin. Na parang halimbawa, gusto mong magbukas ng karinderya, kailangan yung food safety o kaya yung kaukulang permits, yung pasikot-sikot sa everyday na operations ng karinderya, ilang putahe, yung pamamalengke, ganyan. So yung mga food safety nga, like I've said, kung paano mapapanatiling
ligtas ang pagkain at hindi mapanis agad, o kaya yung mismong paghahanap ng tamang pwesto, pati yung mga sources mo, mga kung saan ka kukuha ng supplier ng mga magagandang kaldero, ganyan. So, every detail, nakikita ko dito, every detail na kailangan din mong isipin this month para masiguro na yung mga pipiliin mong panindigan ng mga choices about your career and pera ay smooth sailing. I'm hearing na may mga kontrata daw, mga dapat kang pirmahan, mga papeles sa bangko na kailangan mong i-release, ganyan-ganyan. So, kung ano pong aasikasuhin nyo this time around when it comes to your pera and career, kailangan buhisiing mabuti, especially kung may pipirmahan ka, in order for you na walang mangyaring aberya. Okay, Capricorn, this is really I'm hearing ito yung mga bagay na sisimulan mong bago sa buhay mo, Capricorn. At ito yung magbibigay sa iyo ng potential money. Kaya you really have to pay attention sa bawat step. Okay, Capricorn? So start tayo sa iyong reading. At the center, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles is here telling you na yes, magiging busy ka this month, Capricorn, sa bagong sisimulan mo. Tingnan mo si Page of Pentacles. Hawak-hawak niya yung blessing. Anay ilang siyang hawakan, hindi niya masyadong tinatouch, hindi niya masyadong hinayakap o binubusisi. Ilang na ilang siya because ganun kabago para sa kanya itong darating na biyaya. At hindi niya alam kung paano pangahawakan, hindi niya alam kung paano siya gagamitin, at kung para saan, ganyan. Gaano niya ito pakikinabangan for his future. Nakikita niya dito. Pero ang maganda kay Pages, lahat ng Pages is all about you learning. Para kang estudyante dito Capricorn. So, sinasabi ni Spirit Guides na kung meron kang bagong sisimulan, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakakitaan, kailangan pag-aralang mabuti. Ilaan mo yung effort mo in studying, in learning a lot of things para mabuo yung mga kaalaman mo sa pasikot-sikot ng aasikasuhin mo this month, because nakasalalay dito yung iyong potensyal na pagkakakitaan for bigger goals. Okay, Capricorn? Mas makakaipon ka ng malaki kapag pinaghandaan mo ito. Nakita ko rin dito na parang buhisiin mo daw. Learn every aspect of this endeavor and make this your top priority this month. Hindi pwedeng urong-sulong ka o kaya nag-aalinlang ka. Kailangan sa'yo mismo manggaling na ito yung priority ko, ito yung paglalaanan ko ng oras this June, at hindi ako pwedeng magkamali sa gagawin ko dito. I mean, well, kailangan may space for imperfections, syempre, because learnings come from imperfections, diba? Syempre, hindi naman tayo pwedeng kampante lang sa mga ginagawa natin and hayahay na and feeling na very kampante na. Though, but you need to really make sure na yung mga ilalagay mo at bawat step mo ay sigurado, because hindi ka pwede magsayang ng pagkakaperahan, hindi ka rin pwede magsayang ng oras, atensyon, at pagod at effort, syempre. So, dito parang kailangan mabusisi talaga para tama yung step. Okay, Capricorn? The Page of Pentacles being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, make this your top priority because Ten of Pentacles is all about family legacy. Parang ito yung magiging legacy mo, Capricorn. Ito sisimulan mong bagong trabaho, bagong negosyo, opportunity. Because nakita ko dito na ito yung magagamit mong pagkakaabalahan for a very long time. For a very long time hanggang sa mag-retire ka. Nakita ko dito na ito yung magiging avenue mo o way mo para magkaroon ka ng solid na pundasyon, solid na pagkakakitaan na hindi ka na mag-iisip for the next year, next 3 years kung saan ka kukuha ng pera o para makaipon ka, ganyan. So ito, solid na trabaho ito, Capricorn. Solid na negosyo din to. So this is really giving you a good news kung meron kang balak simulan ng career o meron kang balak simulan ng negosyo na talaga namang mapapakinabangan mo to for a very long time. It will bring you stability that will benefit not just you but your whole family moving forward. Okay? In the area of what you want, you have the Justice card. You want to know the truth. Parang gusto mo aksyonan agad. May mga bagay siguro na medyo malabo. Parang, paano ko to gagamitin? Paano ko to makukuha? Anong kailangan ko asikasuhin? Kailangan ko ba tumawag ng ganito? Kailangan ko ba ng permit ng ganyan? Kailangan ko ba ng credentials sa ganito? Ano yung mga kailangan ko para mapanatili sa akin o masimulan ko na? Because now, ang dami questions sa'yo, no? And you just want to do the right thing. Yan naririnig ko sa'yo. You want to do the right thing because ramdam ko din na ayaw mo magkamali, ayaw mong masayang ang effort, ayaw mo rin sayangin yung pera. Kaya ngayon kung halimbawa nag-i-invest ka, Capricorn, I'm hearing someone, hindi lahat ha, I'm hearing someone sa inyo na gusto mag-invest for a certain negosyo, certain pagkakakitaan, pero hindi mo alam kung dapat bang pagkatiwalaan. So, kinakailangan talaga to, Capricorn, na mabusising paghahanap sa katotohanan. The sword here represents truth. Ibig sabihin, kailangan mo i-uphold ang truth. So, kailangan mo mag-research, magtanong-tanong ka,
free naman ng internet. Kung halimbawa meron kang negosyong gustong simulan, edi magkalkal ka sa internet panimula kung hindi ka pa ngayon available to do other things. Magkalkal ka sa internet kung paano dapat gawin isang bagay in pertaining sa mga gusto mong simulan. Kung halimbawa gusto mo mag-invest sa isang kumpanya o sa isang tao, kailangan mag-research ka mabuti. Avoid scams, Capricorn. Huwag ka basta-basta magbibigay ng pera mo o maglalaan ng informasyon about your financial status to someone na hindi mo ganun kakilala o hindi ganun mapagkakatiwalaan. Make sure na hindi ka nabubulagan sa magandang pangako. Make sure din hindi ka nabubulagan sa kabaitan ng kinakausap mo. Always know the truth. Magsaliksik ka, mag-research ka, okay? Huwag mong katamaran ang pag-research, Capricorn, especially kung pera mo ang nakasalalay dito, okay? For some, I'm hearing contract na lang hinihintay para tapos na. For some, sa inyo, parang client-based ang negosyo o trabaho na parang kapag napao ko na si sir o yung client ko at napapirma ko na ng kontrata, eto na, may commission na ako, may pera na ako. So, ito yung hinihintay mo this time para sa mga Capricorn dyan na based commission ang kanilang negosyo o trabaho. But for some, talaga namang malapit na. Makukuha mo na yung bagay na gusto mo. This contract will give you the amount na talaga magagamit mo moving forward. Okay? The Justice card is being clarified by the Death card. Yes. Ngayon gusto mo talaga magbago. Gusto mo nang mahanap yung katotohanan, makuha yung karampatang bagay na para sa'yo because I'm feeling that may mga pinagkait sa'yo in the past o may mga bagay kang inasahan before na ngayon palang darating. So parang feeling mo this is truly what you deserve. The money that you truly deserve. Either nakuha mo to from an inheritance or from a legal battle for a parang labor dispute na parang, I don't know, very, very specific and for someone Capricorn out there na parang may labor dispute at ngayon nanalo ka sa kasong yan. You want to win that para mabago na yung buhay mo with the Death card here, changes or transformation for you and your family and makakuha mo na yung malaking pera na gagamit mo moving forward. But for some, nakita ko dito na gusto mong talagang gumawa ng bagay and then you just want to know the truth. Ano ba yung katotohanan sa papasukin kong ito? Kapag alam ko na yung mga ins and outs of this job or of this negosyo, alam ko magbabago na lahat and I know how to transform myself para mag-morph ka into the business-minded person or a career-minded person na kinakailangan for the job or for the career na papasukin mo. Okay? In the area of what you need, ito kailangan mo 10 of Wands. Nakita ko dito na parang hard work, Capricorn. Kailangan mo daw ng hard work. Hindi mo pwede itong sukuan, hindi mo pwede itong i-shortcut o ipasa sa iba o iasa sa iba. Especially kung ito talaga ay malaking bagay for you. Especially kapirahan mo ito at for the future ito ng family mo with the 10 of Pentacles here. So sabi ni Spirit Guides, kailangan mo talaga ng double time, hard work. Put all of your effort here. Huwag mo itong sukuan kahit na may mga roadblocks o problema o aberya o may delay. Ganun talaga pa nagsisimula ng bagong bagay o meron kang inaabot na career, hindi naman lahat smooth sailing agad-agad, diba? So ito ay nangangailangan sa iyo ng talagang matindihang hard work, Capricorn. Your spirit guides are telling you na parang kailangan mo i-push lahat, i-push mo yung makakaya mo in order for you to achieve this because parang sinusubok ka rin parang may testing mode din dito, Capricorn. I'm hearing that from your spirit guides. So parang tinatest ka in order for you to really see kung para sa iyo ba talaga tong bagay na ito, hanggang saan ang kaya mo ibigay, and also para matest mo rin daw yung skills mo, Capricorn. Especially kung papasukin ka bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakakitaan, kailangan makita mo yung hangganan ng skills mo, ng pasensya mo, ng iyong creative talent, ng iyong flexibility, para kahit ano mangyari in the near future, sa trabaho o negosyo, ay kakayanin mo siyang i-handle because nasimulan mo na alam mo na kung ano yung mga dapat mo ilaan, okay? The 10 of Wands being clarified by the Two of Pentacles. Yes, ngayon, nangailangan din to ng parang choices para sa iyo, Capricorn. I'm hearing priorities. May mga dapat kang i-prioritize sa buhay mo this time around at kung tinatawag ito ng bagong sisimulan mo, bagong negosyo, bagong career na talaga namang potentially magkakaroon ka ng malaking pera, kaakibat daw ng dagdag na hard work ay ang priority. Kailangan mo i-prioritize ang trabaho na ito and wag kang, I'm hearing kasi baka may iba't iba ka daw ginagawa. That's what I'm hearing, parang meron ka iba't ibang pinaglalaanan o may sideline ka dito, may main job ka dito, tapos meron ka pang ibang inaasikaso here and there. So parang sabi ng spirit guides mo na ngayon para hindi ka maupos o hindi ka rin mahirapan mag-concentrate o mag-focus, kailangan mamili ka daw muna. Make this one your top priority para hindi ka rin masyadong mabigatan, hindi ka ma-burn out and you feel like pasan-pasan mo ang daigdig, di ba, Capricorn? So ngayon, dapat maging malinis daw sa isip mo yung mga dapat i-prioritize, sa mga dapat i-balance para mapanghawakan mo siya. Kasi kung marami ka daw hinahawakan, marami kang ginagawa at the same time, probably isa dyan makakaligtaan mo o kaya
ma-skim mo lang yung mga aberyang hindi mo nakikita because ang dami mo ang hinahandle. So make sure na nakatutok ka daw dito para makita mo agad yung aberya moving forward at madali mo siyang ma-actionan, okay? Para din makapagpahinga ka ng maraming beses, Capricorn, at hindi ka lang talagang go lang ng go sa isang trabaho. I know you need to be hardworking, pero dapat matalinong hardworking. Meaning, work and life balance, patuto ka rin maghanap ng time to take a rest, pero kinabukasan laban ulit para meron kang recharging moment, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles here, ito yung naka-apekto dito. Ito, masinsinang plano. Kaya siguro dumating talaga itong pag-organize mo o talagang pag-focus mo dito sa bagong blessing na ito. Nakita ko na matagal mo nang pinagplanuhan itong darating na blessing, either a new job or a new pera or a new career. Kung ano man po itong panggagalingan ng malaking pera mo this month, nakita ko ibunga to na matagal mo pagpaplano. Whether last month or last 3 months ka pa o last 6 months ka pa nag-aasikaso ng papers for a certain job offer, o kaya dati mo pa inaasikaso sa bangko o sa kaibigan mo o sa dati mong kakilala yung perang dapat mong kunin sa kanya, kaya ngayon inaasahan mo na itong pera na ito at iniisip mo kung saan siya gagamitin. But for some talaga nakita ko na kung mag-i-invest ka man ng pera, matagal mo itong pinag-aralan, matagal mo itong binusisi. So make sure na mapapakinabangan mo siya in its totality para magkaroon siya ng malaking benefits for you hanggang pagtanda mo o hanggang pag nag-retire ka ganyan. So nakita ko na ang mga darating sa buhay mo this time around ay bunga ng preparation o matagal mong pag-iisip. Kasi minsan I'm hearing an OFW there trying to make a pagkakakitaan, pwedeng negosyo o investment, pero matagal mo tong iniisip para urong-sulong ka pa nga dati na parang, sige try ko yan pero wag na muna, hindi pa kompleto pera ko hindi pa ako sure. Pas after 3 months isipin mo, sige siguro nga try ko na yan pero kakapusin ka pa ulit sa pera before. So ito ay mga bagay na parang nag-accumulate, mga bagay na para ang tagal mo ring hinintay, matagal mo ring in-anticipate na mangyari itong pagdating ng pera na ito o pagdating ng opportunity na to. And now is calling you, your spirit guides is calling you na parang, okay, time na to take action. You're over-prepared ng Capricorn. You have visually visited this plan all along, paulit-ulit, and now ready ka na, ihakbang mo na, and you are ready to go, Capricorn, okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, ngayon, ang iniisip mo talaga yung pagkakakitaan, pagkakapirahan. Gusto mo na magkaroon ng solid na pagkukuha ng pera na hindi ka mag-iisip kung saan kukuha ng pambayad ng bills, kung saan magbabayad ng renta sa bahay, o kaya pang-aral sa mga anak, pang-ipon, o kaya pang-invest for a certain plan para sa future. So ngayon iniisip mo na for long-term gain sa buhay mo, Capricorn. Kaya ngayon talagang nagpaplano kang mabuti. I'm hearing na takot ka na kasing maulit yung before. Takot ka na maulit yung mga panahong walang-wala ka, yung mga panahon na walang madukot o kaya living paycheck to paycheck na parang labas lang labas ang pera pagkasweldo, walang naiipon. Ika nga. So ngayon, naghahanap ka ng solid na pagkakakitaan kung saan may resources ng walang hanggan o maapaw ng resources na hindi mawawalan. O kung hindi man ganun kalaki pero gusto mo lang talaga yung hindi ako nawawalan, yung meron ako madudukot anytime, especially for emergency, for health problems, o kaya pag meron mga bagay na nangangailangan ng biglaang gastos, gusto mo lang na meron ka madudukot. Kaya talaga nagplano kang mabuti, which is good especially sa iyong usaping pera, Capricorn. Congratulations. In the area of what you need, in the near future, you have the Hangman. The Hangman is telling you here na kung ano man ang mangyayari in the near future, halimbawa may mga problema sa negosyo, sa trabaho, sa kaperahan, hindi naman nawawala yung mga problemang ganyan, di ba? May aberyad here and there. Dapat daw iisipin mo hindi lang isang solusyon, Capricorn. Hindi mo siya atakihin ng isang solusyon lang. Tulad ni Hangman, bumaliktad talaga siya, physical, para hanapin niya sa ibang perspektibo yung sitwasyon niya, para maisip niya yung ibang paraan kung paano niya aatakihin yung problema ng iba't ibang solusyon. So sabi ng spirit guides mo, huwag ka mawawalan ng imagination and creativity, especially para masagutan yung mga problemang darating sa'yo sa usaping kaperahan in the near future. Siyempre may mga bagay dyan, halimbawa papautang ka o kaya lalago na yung negosyo mo. Siyempre pag lumalago ang isang bagay, mas daragdagan ang mga dapat busisiin, mga dapat ayusin, mga dapat ihanda para mapanatili mo yung natural at saka consistent growth ng negosyo mo, o kaya sa trabaho man, dapat kung palaki ng palaki ang tinatrabaho mo, kailangan
naghahanda ka pa rin for the near future, hindi ba? May mga pangangailangan ka na nangangailangan ng mabusising pag-iisip. Hindi pwedeng isang approach lang, Capricorn. Hindi pwedeng A plus B ay C lang lagi. Kailangan may iba ka pang sagot para kung sakaling mag-iba man ang ihip ng hangin pagdating sa usaping pera, alam mo yung magiging enlightened way mo palabas sa problemang yun. So make sure na in the near future, you will have other ways or other approach sa iyong mga sitwasyon at huwag mong titignan sa isang bagay lang, sa isang paraan lamang. Lagi mong isipin, paano kaya kung ganito? Paano kaya kung ganyan? Baka iba ang solusyon sa certain problem. Okay, Capricorn? The Hanged Man's being clarified by the Knight of Pentacles. Dalawang beses lumabas sa Knight of Pentacles. Nakikita ko dito, Capricorn, na in everything that you are going to do, pagdating sa iyong usaping pera, whether now or in the near future, kailangan ng mataimtim at saka talaga mabusising ang pagkaplano. Hindi pwedeng biglaan ka maglalabas ng pera o bigla ka magdedesisyon based on your emotions o based on your initial decision. Kailangan matagal. Ito yung una kong plano, ito yung una kong gagawin. Teka, pag-isipan ko muna, magtanong-tanong muna ako. Pag yung tanong-tanong ka na, balansehin mo. Then second option mo for your decision. Tapos wag ka muna mag-decide ulit. Maghanap ka pa, kalamahin mo yung puso mo, baka mamaya emosyon nagpapaandar sa'yo sa pag-decide. And then kapag mababa na yung emosyon at nakapag-nilay-nilay ka na, malinaw na sa isip mo, clear na yung mind mo, saka mo hanapin yung pangatlong solusyon. Kapag yung pangatlong solusyon ay yun pa rin, bumalik ka pa rin sa una, ibig sabihin, yun talaga yung decision mo na kailangan mo i-take. So make sure, in now and in the near future, hindi ka nagmamadali sa pag-decide. Kailangan aralin mo muna bago ka maglaan ng pera o umaksyon when it comes to your money. Okay, Capricorn? In the area of your challenge this month, June, para sa inyong pera and career, you have the Six of Wands. Six of Wands is telling you na parang ito ang panahon para mag-stand out ka. O ito ang panahon para makipag-cooperate ka with other people. Parang this time around na kailangan mong i-recognize na yung skills mo ay above other people, na parang kailangan mong i-recognize na parang mas, I don't know na say na mas mataas ka, pero nagagamit mo daw ang skills mo para mas mapayabong yung mga bagay na gusto mo makuha. Parang there are times daw kasi sa iyo na parang nagdududa ka talaga sa kakayanan mo, nagdududa ka sa pangarap mo o sa mga goals mo na gusto mong gawin, kaya parang hindi umaabante-abante before because feeling ko you feel so small. You feel na parang hindi pa sapat yung money knowledge mo o yung parang kahandaan mo sa paghawak ng pera, kahandaan mo sa pagbubukas ng negosyo, kahandaan mo sa paggawa ng mga bagay when it comes to your money. So ngayon, sabi ni Spirit Guides, magiging challenge sa'yo yung trust mo sa sarili mo at saka yung believe mo sa sarili mo na simulan ng isang bagay o ituloy ang isang bagay because natatakot ka rin sa puna ng ibang tao, natatakot ka rin sa sasabihin nila kaya ayaw mo magsimula. I'm hearing parang madali kang maapektuhan kapag may puna si in-laws, puna si nanay, may puna si lover, may puna yung mga anak mo, may puna yung boss mo. Parang every time na may gusto kang simulan tapos nakakarinig ka ng puna or comment from other people in your circle, parang okay, wag na nga lang, wag ka nang gawin, parang hindi ko pala kaya. So, madali kang panghinaan ng loob. So, ngayon parang kailangan ibangon mo ang sarili mo. If there are doubts within you and around you, mas kailangan mong mag-research talaga, Capricorn, because si Six of Wands is talagang taong pinaghirapan talaga niya yung victory niya because this is a card of victory. So, ngayon, para maging successful ka sa sisimulan mo, kailangan mong paglaanan talaga ito ng matindihang research and defending yourself and proving to everybody na kaya mo talagang gawin. Para mo mapoprove sa kanila na kaya mo talagang gawin, edi mag-google ka na maraming oras para talaga pag-aralan yan at ilaan mo yung effort mo para pagbutihin yung skills mo para masuwak doon sa required na kinakailangan doon sa bagay na gusto mong ma-accomplish this month. Okay, Capricorn, hindi to pwedeng gawin lang ng madalian. Walang madalian zero sa cards mo, Capricorn. Ito'y bunga talaga ng hard work and meticulous planning and nothing is, I'm not seeing swerte ito. Hindi swerte. Ito'y tinatawag na hard work from you. Reward mo ito because you're very hardworking, very independent, very tenacious ka pa nga eh. Saka talagang nag-persevere ka lagi eh, Capricorn. Yun yung qualities mo eh. So ngayon, tinatawag ka ng iyong spirit guides to be disciplined this time and work this, especially on the fine details. Kailangan mo talaga itong buhisiin para mag-succeed ka, okay? The Six of Wands being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, ngayon iniisip mo, worth it ba to? Like I've said kanina, baka naririnig ka mo yung mga puna ng ibang tao, yung mga delay, o kaya sobrang hirap. Kaya para ikaw iniisip mo, worth it ba lahat ng pinaghihirapan ko? Makukuha ko ba talaga to? Lalabas ba talaga sa akin to? Am I winning this battle? Am I getting the good result that I am planning to? So ngayon parang ang daming questions sa sarili mo, sa paligid mo, sa kakayanan mo, sa future mo, sa mga ganap. So ngayon, kung talagang mahalaga sa'yo ito,
Capricorn. If you're really seeing yourself winning this battle, if you're seeing yourself being victorious ay lalaban mo ito, why not try pa? Gugulin mo pa yung lahat ng effort and oras and focus and give your all para sa bagay na ito para makuha mo yung matamis na bunga. Pero nararamdaman ko na pagkatiwalaan mo yung intuition, mararamdaman mo naman kung malapit ka na, mararamdaman mo naman kung ayan na, magbubunga na, o kaya mararamdaman mo naman kung sino yung mga dapat mong pagkatiwalaan at sino yung hindi. Sino lang yung mga taong dapat mo pakinggan sa iyong goals at sino yung mga dapat mo nang wag mong i-ignore, ganyan. So, alam mo kung sino yung nagmamatter at sino yung hindi. At alam mo yung dapat mapag-focusan at ano yung hindi. Okay, Capricorn? In the area of your fortune this month, Capricorn, you have the Lover's card. I'm seeing you enjoying the process because Lover's card's all about commitment sa mga bagay na mga pinipili mo. So nakita ko dito na kung ano man ang paglalaanan mo ng oras para makuha tong pera na ito, tong bountiful na blessing na to sa buhay mo this month. Nakita ko na mag-enjoy ka sa gagawin mo. Probably you're gonna land on a job that you will enjoy, land on a negosyo talaga na matutuwa ka at magiging gamay na gamay mo siya. Parang alam mo yung pasikot-sikot at natutuwa ka sa development mo every day. I'm feeling that you're in your element. That's the right word describing the Lover's card in your fortune. You're in your best element, enjoying the process, enjoying the job, enjoying the career. At talaga naman nakita ko dito na parang marirealize mo na ito talaga yung para sa akin. Dito ako aangat, dito ako magmamature, dito ako mag-level up, dito ako talaga namang dito ka lalago as a person and also as a businessman and also as a person na marunong humawak ng pera. So make sure this time around na malinaw din sa isip mo, Capricorn, kung ano talaga yung mga choices mo. Hindi naman pwedeng gusto mo 4 na bagay. Kailangan mag-focus ka muna sa isa at palaguin mo yun para makita mo agad at maging mabilis, walang delay, okay? So the Lover's card's being clarified by the Justice card. Dalawang beses ubas ang Justice. Talagang kailangan mo ng mataimtimang pag-aaral para dito to know the truth, to follow the rules, and also create a parang maayos na sistema sa gagawin mo this time around. Nakita ko rin talaga dito na parang this is like poetic justice for you. Tama, poetic justice. Because parang may mga bagay kang pinagpaliban dati kasi parang naging mapagparaya ka, inuna mo yung mga bagay for your family, for your other people's future. Parang lahat dati isinantami mo because gusto mo mag-sacrifice for other people's future. Parang ngayon meron kang bagong sisimulan because this is for you. Pinili mo to para sa sarili mo and alam mo ngayon time na para ikaw naman o time na para buuin mo naman yung future na alam mong solid at saka mapapakinabangan mo for a very long time. Kung halimbawa may mga anak ka at nagsakripisyo ka before for them, so ngayon parang unti-unti mo naman i-build yung para sa'yo naman. Kung ikaw naman ay single at saka breadwinner ka ng family for a very long time, tapos ngayon nagkaroon ka ng pera na parang, why not mag-try na ako mag-negosyo for myself o mag-invest na ako for something na makakaipon naman ako para sa sarili ko. Para halimbawa kung mag-isa na ako, tumanda ako, ganyan, meron ako madudukot para sa sarili ko at hindi ako aasa sa mga pinaaral ko o sa mga tinulungan ko dati. So ngayon, talaga nag-build ka for your choices and you're committed to this and ito yung talagang bunga ng pinaghirapan before. Poetic justice and good karma is here for your Capricorn. So congratulations. Nakita ko na talaga magiging committed ka dito at ilalaan mo ang lahat ng bagay dito and magiging focus ka talaga, okay? In the area of your divine advice, ito paalala sa iyo ng spirit guides mo this month, Capricorn, to really push yourself. Huwag ka susuko. Si Nine of Wands is a wounded warrior. Ibig sabihin, patagal na siyang gumugol na maraming bagay. Palipat-lipat na siya ng trabaho, palipat-lipat na siya ng negosyo siguro, nalugi, akyat ulit. So parang ang dami mo nang pinagdaanan, ang dami mo nang na-achieve, marami ka na rin na-fail, marami ka na rin na-reject, marami ka na rin disappointments and heartaches and failures. Nakita ko dito na every time na dadadapa ka, bumabangon ka ulit at ginagawa mo pa rin because naniniwala ka na kailangan ko Kailangan kong bumangon, kailangan kong lumaban, kailangan kong umandar. Hindi ako pwedeng huminto, hindi ako pwedeng sumuko because ang daming nakaasa sa iyo. Anong Capricorn? Pero ngayon nakita ko na baka may pinapagawa kang bang bahay o kaya may pinapagawa ka bang property o may hinuhulugan ka ba? Baka ikaw ang nagbibigay ng maintenance for your parents o kaya may pinapaaral kang anak. So, marami kang ginagawa ngayon na parang hinuhulog-hulugan mo o kailangan ma-maintain monthly bukod sa mga bills. Parang meron kang nilalaanan ng malaking pera kaya hindi ka pwedeng sumuko. So, ngayon sinasabi ng spirit guides mo na tapangan mo pa, ay laban mo pa because nakita naman ni God yung hard work, mabibigyan ka naman niya ng a good karma and poetic justice with everything na sinacrifice mo at nilaan mo for other people. Now is the right time for you to really
continue fighting and going after the things that you want for you and your family, okay? Especially for your future. The Nine of Wands being clarified by the Nine of Wands. Wow. Nine of Wands is being clarified by the Nine of Wands. Ibig sabihin, yun talaga, huwag kayo hinto, huwag ka susuko, laban pa, continue pa yan, kaya mo pa yan. 9-9 is all about release. I-release mo na yung takot, kaba, yung alinlangan, yung duda. Huwag ka matakot, huwag mo laging isipin yung nega. Release the control, release the forcing things. Make sure na gagawin mo lang yung makakaya mo. Kapag nag-fail, laban ulit. Kapag may aberya, laban lang. Huwag kang hihinto, huwag kang susuko. Okay, 9-9 is here telling you, laban, so good, because the outcome is really beautiful for you, Capricorn. So, ang outcome, like I've said, pag-usapan natin later, but first, let's have additional messages from the divine. Ano yung karagdagan nilang mensahe para sa'yo na kailangan mo malaman this month, Capricorn, especially sa usaping pera and career na magagamit mo sa iyong buhay ngayong buwan na ito. Okay? The first message, you have endings. The cycle is over. It's time for you to make a change. Rebirth. It's time to say goodbye. So, meron ka daw iiwanan. Like I've said, bagong simula talaga to. Bagong pera, bagong opportunity, bagong trabaho. So, merong bagong panimula sa'yo at may iwanan ka ng past endeavor o past cycle pagdating sa usaping pera. Ibig sabihin ngayon, papasok ka na sa new era mo kung saan may malaking papasok na energy of money, kaya kailangan talaga na hard work dahil ito ay magbibigay sa iyo ng karagdagang pang blessing moving forward, okay? Another message of social status, you will reach the heights of fame and society, don't get arrogant. So ngayon, aangat ka na, magkakaroon ka na ng reputasyon, magkakaroon ka na ng financial stability at pagkakakitaan na sobrang busy mo. So make sure na kapag napunta na sa iyo yung blessing, nagkaroon ka na ng mga bagay na gusto mo palang before at ngayon tinatamasa mo na yung tagumpay, make sure na huwag ka daw maging arrogant at manatiling nakatapak sa lupa ang iyong paa. At ikaw ay talagang nagiging grateful and thankful pa rin sa Panginoon. Okay? Another message of looking. Have an eye for beauty and uncover hidden charms. Seek and you will find. So parang ito, dapat makita mo daw yung potential in everything. Halimbawa, gusto mo magnegosyo, ay paano kaya? Ay, why not magluto ako? O why not kumanta ako sa YouTube? Why not mag-vlog na lang kaya ako? O why not simulan ko yung arts and craft, manahi ako ng mga damit, ganyan. So, sabi ni Spirit Guides, dapat daw yung mata mo, pag tumitingin ka sa paligid, dapat everything is a potential or a possible ways of earning. Huwag ka lagi mag-iisip ng nega na parang, ay hindi ko kaya, wag na lang. Ay wag na lang, ayoko niyan, hindi ko yan kaya. Ay mahirap yan, wag na lang. Nawawala to rin yung opportunity for you, yung mga pinto magbubukas. So make sure pag tumitingin ka sa paligid mo at naghahanap ka ng mga bagay na pwede mo pagkakitaan, dapat always think positive, okay? Another area in your life na kailangan mong pag-focusan, let's have money matters. Expense, save, cut, cost, resource plan ahead. Make an informed choice. Invest your money wisely. O ngayong buwan daw, kailangan talaga, like I said kanina, pag-isipan mo mabuti, 2 beses lumabas yung Knight of Pentacles mo. So yung perang darating sa'yo o yung opportunity darating sa'yo, pag-isipan mabuti kung saan gagastosin, kung saan ilalagak to make sure na mapakinabangan mo for a very long time. Okay? Another message of investment. Like I said kanina, may investments. Investments made will have positive result that will bring prosperity. Invest wisely. So kung meron ka ng investment daw, magkakaroon niya ng malaking epekto sa buhay mo at magkakaroon daw ng prosperity dyan. Kaya make sure na tama yung pag-i-investad mo, Capricorn. Okay? Ito ang area na kailangan mong pag-focus on this whole June, Capricorn, pagdating sa iyong pera and career. You have judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. So ngayon, wag mo muna husgahan yung iyong panimula o yung gagawin mo. You don't need to be on top agad-agad. Step by step yan. Level by level. Chapter by chapter. So, wag mo agad i-compare yung ginagawa mo sa ginagawa ng ibang tao. Make sure na yung self-judgment mo, yung paghuhusga mo sa sarili mo ay, gentle lang. Wag mo siya nang magbigay ng sarili mo, i-pressure ang sarili mo na abutin agad yung goal. Paunti-unti yan, dahan-dahan, and you will get there. Don't add pressure to yourself and don't compare yourself to others para hindi ka lalong ma-pressure to deliver, okay? Yung outcome mo na napakaganda, Capricorn, this month you have 9 of Pentacles. 9 of Pentacles is really a beautiful card for pera, Capricorn, because ito ay financial stability, financial freedom, independence, para meron kang pera pa sa sarili mo, meron kang pera na matatabi mo, tapos meron ka pang pera para ma-share sa ibang tao. So ito ay talaga namang ay a very parang malakas na energy for you. Meaning, magkakaroon ka ng solid na pagkakakitaan na talaga namang magbibigay sa'yo ng kapanatagan. This is heaven on earth. Heaven on earth, ibig sabihin, lahat ng gusto mo makukuha mo sa paraang gusto mo, because ngayon magkakaroon ka na ng means to get there. Makabili ng bahay, makabili ng kotse, makabili ng mga properties, makabili ng mga material wealth because you have enough for yourself. So ito din,
Si Nine of Pentacles, ito ay mga bagay o mga pera o wealth na na-accumulate niya because pinaghirapan niya ito. So, sinasabi ng spirit guides mo, pagdating ng araw, pagdating ng outcome mo, kapag nakuha mo na yung kapanatagan or solidifying moment sa buhay mo na okay na ang pera, may ipon ka na, nakakapag-provide ka na for the family, share mo pa yung blessing mo, kailangan i-enjoy mo rin daw yung mga pera o mga bagay na talaga mong pinaghirapan mo. Hindi pwedeng tulong ka lang ng tulong, invest ka lang ng invest, ipon ka lang ng ipon, kailangan na i-enjoy mo siya. Nine of Pentacles is also about card of gratitude and gratefulness. Kailangan yung bawat success o bawat bagay na nakukuha mo, bawat perang naiipon mo, bawat opportunity na binibigay sa iyo ni God, kailangan grateful ka sa Kanya. Kailangan magkaroon ka ng grateful heart na parang sobrang humble mo na parang, God, ikaw nagbigay sa akin to, maraming salamat po. Hindi ko sasayangin. At be on this position where you're happy with what you have, you're enjoying what you have, and also you share what you have. This a money independence and money abundance for you na hindi ka na dedepende sa ibang tao at ikaw ay mananatiling financially stable all throughout. Okay? The Nine of Pentacles being clarified with the Ten of Swords. Yes, ito ang pagkakataon na talaga namang titigil o pipigil sa mga bagay na nagpahirap sa iyo before. Hindi ka na babalik to sa panahong walang-wala, walang makain, walang pera, walang ipon, walang pang-aral sa anak, walang pambili ng bahay, walang panrenta ng bahay. Ngayon, may enough pera ka na para hindi ka na bumalik sa paghihirap mo dati. Ngayon, parang new chapter, new beginning, you're now entering a new life kung saan masagana, maayos. Kung hindi man ganun kalaki ang pera, kasi ayoko naman kayong i-bloated for something. Dami pera, milyonarya na ako. No. May mga bagay meron sa inyo. Parang the money that you will have is enough for you to go on for the next 10 years. May ipon ka, may pambigay ka sa family mo, meron kang pang recreational, may pang shopping ka, may pang relaxation ka, may pang bakasyon ka. Tapos na-enjoy mo yung mga pera mo, na-enjoy mo yung pinaghirapan mo, no? So yun yung moment o yun yung energy na makukuha mo in the near future, in your outcome. Na parang okay ka na sa pera, hindi na problema ang pera sa'yo, hindi ka na problema kung saan kukuha ng ganito, kung saan dudukot ng ganyan, okay ka na, and hindi ka na babalik sa dating hirap mo. Okay, Capricorn? That is your June pera and career reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.